So ayun, good day mga ka-CR, welcome back sa Clover TV. So matagal-tagal din tayong di nakagawa ng vlog, gawa ng busy sa work. So ngayon gagawa lang tayo ng short video about dito sa nabili nating toolset para sa motor natin. Sa Shopee lang natin to nabili. And first of all mga ka-CR, hindi to sponsor. Itong product na to is binili natin sa Shopee. So sa kadahilan ng kailangan na natin magkabit ng skid plate or engine guard kasi napapadalas ang ulan at mga baha dito sa Metro Manila. So itong skid plate na to ikakabit ko na, and para makabit to kailangan ng socket wrench. Hindi pwede yung katala. Tinry ko na noon ikabit to gamit yung katala pero hindi pwede. Kailangan talaga ng socket wrench and katala pangontra sa kabilang part ng bolt. So ito, bubuksan na natin yung nabili natin sa Shopee. Ito yung tool set. So makikita nyo dito, ito yung 46 pieces na tools. And nakasulat siya dito sa bandang likod kung ano-ano yung mga tools na yun. And makikita naman natin yung sa loob pag binuksan natin. Actually mga ka-CR, first time kong bumili ng tool set para sa motor natin. Since first motorcycle ko nga yung Keyway. Ngayon lang ako bumili na itong tool set. And dahil need ko na nga ikabit yung skid plate, napilitan akong bumili na talaga. So i-review natin to ngayon kung ano ba talaga, kung quality ba siya, kung sulit ba. Kasi to be honest mga ka-CR, ilang beses ko nakita tong specific tool set na to sa FB. May mga endorsement video, reels na sinasabi nilang maganda daw to kasi murang-mura naman talaga. And ayun, paghila natin ng box, isa siyang maliit na briefcase. Gawa siya sa plastic, medyo matigas na plastic. Pero ayan, mapapansin nyo, parang kalat-kalat na siya sa loob. At ayun na nga, bago ko pa siya buksan parang sumabog na siya sa loob. Siguro gawa ng delivery process rin, alog-alog. So nagulo siya sa loob. At ayan, pagbukas natin, sa upper part makikita natin yung iba't ibang uri ng screwdriver head. And sa bandang baba yung mga iba't ibang size ng sockets, mga wrenches, extension bars. So tingin ko nasa 46 pieces nga talaga siya, lahat-lahat ng tools dito sa loob. So mga ka-CR, disclaimer lang po, di po ako expert sa mga tools, di po ako mekaniko. Tulad nga na sinabi ko, first time ko lang bumili ng tool set. So aside sa goal kong makabit yung skid plate ko, ang gusto ko lang naman is ma-share sa mga ka-CR ko kung quality bang bilhin tong tool set na binili ko. Kasi tulad nga ng sinabi ko din, ilang beses ko siya nakita sa FB, nag-i-endorse or advertisement. And sa Shopee, pag nag-search kayo ng tool set or toolbox for motorcycle, isa siya sa mga unang lalabas or makikita. So Shopee or Lazada yan, makikita nyo to. Actually dati ko po to nakita, bago pa lang yung motor ko, tinry ko nang mag-search ng tools if ever kailanganin. At una kong tingin, mga nasa 300 pesos pa to. Then mga sumunod na buwan, nasa 250 na lang siya. And luckily, ngayong buwan ng September 2023, nabili ko lang siya sa halagang 199 pesos. So, free shipping yun. So, yun yung exact amount ng item, 199 pesos. So, ayun, as you can see, nakita nyo, pinagtungtong-dugtong ko yung mga extension bars and flexible extension. And may kasama siya nitong maliliit na hex key or hex wrenches. Feeling ko di naman natin magagamit sa CR15 to tong ganito kaliliit kasi wala naman siyang paggagamitan. Although may mga parts na need ng hex key, pero yun yung medyo malalaki. Actually may isa atang included dun sa free tools natin. Ito na may parang screwdriver handle at itong mga extension bar para mapagdugtong-dugtong. And ito ata yung spinner handle para pag inikot din yung mga socket. And ito flexible extension, so pwede nyo silang pagdugtong-dugtongin kung medyo malalim-lalim yung bolt na pipihitin nyo. At ito naman yung quick ratchet handle, so 1/4 lang yung sukat nito. Pwede siyang pang tighten and pang loosen, pang higpit at pang luwang. So tignan nyo, kinakabit ko yung mga socket sa ratchet na to, and mali yung ginagawa ko. Hindi siya basta isusuksok nyo lang ng ganyan kasi matatanggal siya. So, ang proper usage is pipindutin nyo muna yung parang yan, yung nasa likod. Tas may uusli na bakal dun sa harapan. Then, saka nyo ipapasok yung socket. And then, pagkapasok, bitawan nyo na para kumagat siya. Yun yung proper na paggamit.
And pag tatanggalin nyo yung socket, kung papalitan nyo or tatanggalin, pindutin nyo lang ulit yung nasa likod and lalabas yung parang bakal sa harap, and yun, pwede nyo na siyang tanggalin. So bago ikabit and tanggalin yung socket, pindutin muna yung parang napipindot sa likod ng quick ratchet handle. And para pala sa pagpalit ng loosen or tighten nung pagpihit, i-slide nyo lang yung nasa baba ng pindutan na yung nai-slide pa left to right and right to left. Yan, para makontrol nyo sa kung hihigpit nyo ba or luluwangan yung bolt. So dito nga sa bandang taas, yung iba't ibang head ng screwdriver, merong iba't ibang sizes ng cross or Phillips screw. Meron ding flat or slatted. Meron ding mga hexagonal head and Torx. So iba't ibang sizes and types ng screwdriver head. And by the way mga ka-CR, hindi ko pala mapapakita sa video na to yung pagkabit ko ng skid plate ko. Siguro sa susunod na video papakita ko siya, pero dito focus lang to sa review na itong toolbox na to or tool set, kung recommendable ba siya. And ang metal pala na ginamit sa tools na to is chrome vanadium. Makikita nyo siyang nakasulat sa mga socket heads. And based on my research, yung chrome vanadium is mas matibay and mas matigas kumpara sa alloy and sa stainless steel. Yun nga lang is mas mabilis siyang kalawangin kumpara sa dalawang yun. So ang honest review ko dito para sa toolset na to mga ka-CR is, for its price na 199 pesos is fair enough naman siya. Pero yun nga lang, hindi ko siya mai-recommend for me na CR152 user. Kasi for me, dun pa lang sa mga sockets niya, yung sizes is bitin or kulang to kumpara dun sa mga bolt na nasa chassis ng CR152. May malalaking bolts doon na wala na sa sukat ng socket head nung andito. And yung quick ratchet handle rin, yung main na pamihit ng mga bolt is yun nga, 1/4 maliit, and feeling ko hindi siya pang heavy duty. Although kaya naman nito yung mga bolts sa motor, pero di ko rin alam kung gaano siya tatagal. So ayun, pero mga ka-CR, ilalagay ko pa rin sa description yung link nung binilahan ko sa Shopee para if trip nyo bumili, if trip nyo subukan, no problem naman. Basta ako, yun lang yung honest opinion ko dito sa toolset na nabili ko. And for me, as a motorcycle rider and motorcycle lover, isa to sa mga pinakakailangan natin, diba, tools. And for me, mas goods na mag-invest tayo sa maganda and quality na tools, yung sure na tatagal and pang heavy duty, para alam mo yun, hindi tayo bili ng bili and palit ng palit. Since mahal natin yung motor natin, kailangan maganda rin yung tools na gagamitin natin pang maintenance and pang repair ng mga parts kung kinakailangan. So yun, siguro next kong bili ng toolset kung kinakailangan is, maski pricey siya, kung sure talaga na quality is magi-invest na ako para doon. And kung bibili man ako, sure naman na i-share ko rin sa inyo yun ulit, yung review doon. So yun, proper care and maintenance lang ng mga motor natin. Kahit anong tools pa yung gamit natin, alagaan natin para alagaan rin tayo. So yun lang mga ka-CR, maraming salamat sa pagnood na itong video na to. Sana may naitulong kahit papano. So ingat lagi sa pagmamaneho, ride safe. And ito po si Clover TV. Bye for now. Kita kits mga ka-CR.